Hello, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan ulit natin ang almoranas o kaya yung tinatawag na hemorrhoids. Ipapakita ko sa inyo yung mga gamot na ginamit ko para malunasan yung almoranas ay nabibili lang sa pharmacy. Yung iba naman pwede mong bilhin sa online shopping. Tapos isang supplement lang talaga yung gamit ko. Pwede mo rin siya mabili sa pharmacy. So una, ipapakita ko sa inyo yung spray na ginamit ko. So, meron siyang takip. Tapos, ito, pwede mo siyang ikutin. Siyempre, tayo na maglalagay. Ngayon, paano natin ma-applyan ito na hindi naman natin nakikita? So, ang gagawin nyo ganito. Panuwari, ito yung ano nyo, yung sa puwet nyo, ano? Halimbawa, ito. Ngayon, ang gagawin nyo, yung kamay nyo, ganyan. Iiwasan nyo lang, ganyan, no? Ayan. Gaganyanin nyo lang. Tapos, kapag natakpan nyo na yan, alam mo kung saan ka mag-spray. So, malalaman mo. So, bago ka mag-spray, ganyan yung hawak mo, bago ka mag-spray, kakapain mo muna to kung asan yung ano, yung malapit na puwet. Alam ganyan. Tapos, hahanapin mo muna to yung kamay mo. Pag ito na ano mo na naramdaman mo na tong kamay mo ito, doon ka lang mag-spray. Kita mo naman siya kung ito ba ay didikit na sa puwet mo. So, siyempre, nagbibigay ka ng allowance sa ganyan, saka ka mag-spray. Dalawa lang. Kung gusto mo dito, ganyan mo lang siya, oh. Yan, spray mo lang siya. Tapos dito, yan, ganun lang. Effective po siya at maganda naman yung mga feedback, yung mga comments doon. Positive naman yung comments dito, kaya okay siya. Saka na-test ko na effective po siya. So, mga less 100 lang daw to eh. Yung pangalawa naman, ointment. Okay, ito yung itsura niya. Halos lahat pa siya eh. Pag ginamit ito, kailangan lang mabilisan kasi madali siyang matunaw. Kung gusto nyo, ilagay nyo palagi siya sa room temperature. Parang hindi siya tunaw. Kasi warm yung daliri natin. So matutunaw agad siya. So dudulas agad yan. Kaya pag naglagay ka nito, bilisan nyo lang paglagay. Ito yung labasan niya, no? So paglagay nyo sa daliri, ilagay nyo agad dito sa may gitna. Yung hindi dito. Kasi yung sugat nandito mismo eh. So lalagay nyo dito mismo sa gitna. Yan. Ganyan lang. Sa ibabaw lang, mild lang ilalagay nyo. Tapos, meron siyang nilalagay na ganito. Hindi siya yung nilalagay dito sa sa ilong. Yan siya. Ayan. Meron siyang butas. So far hindi ko pa naman nagagamit, kaya okay lang itong ipakita ko sa inyo. Malinis yan. Ang haba niya ay 2 inches. Kung yung hemorrhoids mo nasa grade 1, grade 2, grade 3, pwede mo siyang gamitin. Ilagay mo siya dito. Ganyan. Okay? Tapos, itutusok mo siya doon sa baba. Saka mo siya pipisilin to para lumabas dito yung ointment. So, ang mangyayari niyan, yung rectum na yon, dudulas siya. Advice ko na hindi mo siya pwedeng gamitin bago ka magdumi. Baka pag sundot mo ganyan, nandun na yung dumi. Paglabas mo, madumi na yan. So, iwasan yun. So, ang gagawin nyo lang, pagkatapos nyo magdumi, siyempre hugasan nyo ng maigi yan. Siyempre hindi naman natin hindi pa pwedeng hugasan ng kamay. So, hindi ko na siya pwedeng mahawakan pag naghugas. So, spray lang ako. Saka hindi ito pwedeng ilagay kasi nga sensitive siya eh. So kung yung hemorrhoids mo grade 1, grade 2, saka grade 3, pwede to. Kasi grade 3 na susundot ko pa pabalik eh. Kaya sigurado pwede din to. So nasusundot ko siya, so tama lang. Ganyan no. Kasi nasusundot ko hanggang dito yan eh. Para maibalik lang yung lumalabas na laman. So ito, pag sinundot mo siya, saka maliit lang siya oh. Baka pag sundot mo hindi mo maramdaman eh. Saka mo pisilin para lumabas na dyan yung yung ointment. Tapos gagamitin nyo lang to kapag katapos nyo linisan yung puwet nyo. Halimbawa, umaga nagdumi kayo, so linisin nyo ng maigi. Pakalinis nyo, saka nyo to gagamitan. Tapos pisilin nyo lang. Tapos, yung rectum na yon, dudulas na yon para kinabukasan ng umaga ulit, pag dumi mo,
madulas. Wag kayong masyadong iiri kasi baka lalong maging ano ulit yan, baka bumalik ulit yung almoranas nyo, mahirap na. Kaya ang suggest ko, kapag pakiramdam mo yung duming-dumi ka na, dun ka lang gagamit ng toilet. Tapos pag upo mo doon, kusa na siyang lalabas. So kunting ano na lang, kunting alalay lang. Kung kailangan mong umiri ng konti, okay lang yun. Tapos itong gamot naman. So ito, ilalagay ko rin yung screenshot. Bali ngayon, gumagamit ako nito isang bihis ang araw lang. Halimbawa, umaga, dudumi ako. Tapos hindi natin in-expect na halimbawa, medyo matigas yung dumi mo. So siguradong dadaanan yung recto mo. May posibilidad na dumugo. Okay? Ang ginagawa ko, kung tuwing umaga, pagkatapos ko ng magdumi, umiinom ako nito isa lang, sa umaga lang, para kung sabihin natin, hindi natin expect na sumakit. So, at least, nakainom tayo ng gamot ng ganito. Ngayon, sa naman, mga pagkain na kinakain ko, yung oats na ginagamit ko, marami dyan sa grocery. Yung isa na supplement na ginagamit ko ay psyllium fiber. Yan. So, ang ginagawa ko nito, halimbawa, kumain ako ng kunting kanin, okay? O kaya kumain ako ng spaghetti, o kumain ako ng karne, o kaya yung hindi soluble, okay? Ang ginagawa ko, pagkatapos kong kumain, uminom ako nito. So, sa isang baso, ibuhos nyo lang ito, tapos lagyan nyo ng mainit na tubig. Kunti lang para madaling madaling lumambot. Baka lagay mo ng tubig. Sabihin yung basong ganyan, tapos lagyan mo ng warm na tubig. Kapag malambot na siya, dagdagan mo ulit ng tubig. Fiber siya na wala naman siyang lasa. So, nasa inyo kung gusto nyong lagyan ng gatas, yung nasa Tetra Pak na gatas, o kaya naman yogurt, yung plain white yogurt. Siya? Effective po siya. Ito ay mabibili rin sa pharmacy. Tapos, yung oats naman, kapag kumain kayo ng kanin, tinapay, haluan nyo nito. Tapos meron pa akong isang oats na kinakain. Ito yung oats na gustong-gusto ko talaga. Ayan, kasi meron na siyang flavor. Saka lagyan mo lang siya na warm na tubig. Iwanan mo lang ng mga 5 minuto, lalambot na siya. Tapos sinahaluan ko rin siya ng ganito. Ito naman, walang walang flavor. Plain lang siya. Hindi mo siyang paghaluin. Okay, review natin. Yung spray. Yung ointment. Yung gamot. At yung supplement. Yan. Lahat po ito ay mura lang. Sigurado po, almoranas yung tanggal yan. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang sa baba. Hanggat makakaya ko magko-comment ako. Walang surgery, pero siyempre, masakit talaga sa ilang araw, 3 to 4 days, masakit talaga yan. Pero kaya naman natin yan eh. Sinabi ko na ito dati, pag nag-surgery ka, pagkatapos ng surgery, sabi ng doktor, pwede pa rin bumalik yung almoranas nyo. Kaya sabi niya, kapag nag-surgery ka, babaguhin mo yung lifestyle mo. Ano ba yung mga lifestyle? Yung pagkain, babaguhin mo yan. Kapag dumidumi ka, kailangan hindi matagal masyado na nakaupo ka doon o naka-squat. Exercise, inom palagi ng tubig, 8 glasses a day or hanggat maaari, mas marami pa dyan. Kapag meron kayong almoranas, grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4, pwede siya. At itong spray. Yan. Ano pa ba? Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. At kailangan bago tayo mag-decide, bago tayo mag-decide na sige, diretso na tayo sa hospital para surgery, palagi tayo humingi ng second opinion, third opinion, o hanggat maaari fourth opinion, tapos i-balance mo ano ba dapat doon na pwede natin gawin. Kasi kapag nag-surgery ka, may kamahalan din siyempre.
Yun. So sana po ay nakatulong po ako at saka sa mga panglunas sa Almoranas. Effective po ito lahat. Ito lang po yung ginamit ko sa pagkain. Fruit shake lang kayo, yung i-blend nyo lang yung ano, yung prutas, o pili nyo naman kainin eh. Walang problema doon. Tapos palagi tayong kumain ng gulay. Kailangan ng gulay talaga sa katawan. Ngayon, wala na po akong Almoranas. Ang gamot na ginamit ko, saka sa mga pagkain at supplement, nakatulong po lahat yun. Hindi masyadong mabigat sa bulsa. Sana po ay nakatulong po ako. Salamat! Bye-bye!